Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat at happy Fiesta po! Happy Fiesta rin. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos! Mga kapatid, sa araw na ito, sa ating inang simbahan, hindi lamang dito sa Barangay Nangka, kundi sa buong simbahang Katolika na laganap sa buong daigdig, ay ating pinagdiriwang ngayon ang kapistahan ni San Vicente Ferrer, isang paring napakahusay magsermon. At dahil sa kanyang pagsisermon o pag-umiliya, marami niyang nadala sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Diyos. At ganoon din siyempre, ng malalim niyang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, dahil sa tuwina ay taglay niya ang kalinisan ng puso at kababaang loob. Ito nawang sa buhay natin at tularan natin mula sa ating minamahal na Santo Patrong, si San Vicente Ferrer. Si San Vicente Ferrer, sa isang sanggol na sumilang sa Valencia, Espanya noong 1350, ay inihasik sa kanyang mga magulang ang tatlong bagay: ang matimyas na pagmamahal sa Diyos, sa mahal na Birheng Maria at sa mga maralita. Ang ibinungan nito ay si San Vicente Ferrer, ang mapaghimalang predikador at anghel ng paghuhukom. Ang isang daigdig na lipos ng karangalan at kayamanan ay kanyang tinlekdan upang maging kasapi sa orden ni Santo Domingo at pagkaray naging profesor ng filosofiya sa pinakatanyag na Universidad ng Lereda, Catalonia. Naging konsehero rin siya ni Haring Juan ng Aragon at Pedro de Luna na naging papa sa Avignon, Pransya. Samantala, ang katanyagan ni Vicente sa Latin, ang ibig sabihin ay nagtagumpay, ay lumaganap sa lahat ng panig. Dinudumog siya ng mga tao sa kanyang pangangaral. Noong October 3, 1398, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nagpakita sa kanya ang Panginoon kasama sina Santo Domingo at San Francisco ng Assisi, na inutusan siyang mangaral sa mga tao. Naglakbay siya sa mga bayan sa Espanya, Pransya at Italia upang ipangaral ang apat na huling hantungan ng tao: ang kamatayan, paghukom, impyerno at langit. Maraming Hudiyo, Moro at Ereheng nagbalik loob sa Diyos at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa Granada, may 8,000 Moro ang naging Kristiyano. Sa Salamanca, ang isang templong Hudyo ay ginawa niyang templong Kristiyano. Sinasabi na minsan binuhay niya ang isang patay upang mapatunayan lamang ang kanyang sinabing katotohanan. Nang malapit na siyang pumanaw, ay nakita rin niya, salamat sa kanyang pagmamalasakit,
ang pagbabalik ng Papa sa Roma mula sa Avignon, Francia. Namatay si San Vicente Ferrer sa Brittany noong April 5, 1419. At sa misang ito, sama natin sa ating panalangin ang intensyon ng lahat ng ating mahal sa buhay at kasapi ng pamilya, ganon din ang lahat ng mga tamay birthday sa araw na ito, at ang ating pong mga outgoing hermanas at mga incoming hermano at hermana. Nawa silang lahat ay biyayaan at pagpalain ng poong Diyos sa tulong na rin ng dasal at panalangin ng ating patron, si San Vicente Ferrer. At ganoon din naman, pagdasal natin kay San Vicente Ferrer, lalo tigit ang kagalingan mula sa Diyos ng lahat ng mga taong mayroong mga sakit at karamdaman, lalo tigit dito po sa inyong minamal na barangay ng Ka. At panghuli, panalangin natin sa Diyos sa misang ito, ang lahat ng ating mga minamahal na yumao, ang mga yumaong nasa purgatorio, at ang lahat ng wala na nagdadasal o nakakaalaala. At upang tayo pong lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali po tayong tumahimik, atin munang isipin at alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan, at tumingi po tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. At taglay po ang kababaang loob, sama-sama nating dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, rin ang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos,
Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, pinukaw mo ang parin si San Vicente Ferrer upang maging tagapangaral ng iyong mabuting balita. Ang ipinangaral niya noong Panginoon na parin ito hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao, ay siya nawang aming maligayang makaharap na naghahari sa kalangitan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayong lahat at temtim natin pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Ano man ang sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Maaaring ito'y hatol sa kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasamaan matapos mong babalaan. Kapag magpakasama ang iyong matuwid, ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong at namamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinaalalahanan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at walang pananagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ang lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw ang lagi kong sasambitin. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo walang maliw ang lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod mo na ito ay si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mo walang maliw ang lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad. At magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig niyang walang maliw ang lagi kong sasambitin. Magsitayo po tayong lahat at pagbibigay galang sa mabuting balita. Ang salita ng Diyos ay kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay pagmamahal. Ang salita ng Diyos kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong patawag na guro, sapagat isa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga minamahal,
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat at temtim natin pakinggan ang homilya. Sa ating po mga minamahal na mga outgoing hermano at hermana, hermanas pala, outgoing hermanas, na nahingi ko po kay Ate Nilia yung pangalan po ng outgoing hermanas at kay Ate Nilia din napasunod yung incoming hermano at hermana. Hindi ko po kasi alam ko alin din sa dalawang area ay ano po, kaya maganda po yung nakasulat talaga. Nahingi ko na Elena kanina, sabi itinuro daw ay mali po. Dapat yung nakasulat doon yung outgoing hermanas, pangalan, incoming hermano, hermana. Hindi ko po alam din, baka ako'y magkamali pa, magtampo pa. Ano po? Asan yung lahat ng mga nagsisimba ngayon? Asan yung pong lahat na nakasubaybay ngayon sa Marinduque News? Live tayo ngayon sa kagandahang loob ni Consel Tubi, Romeo Mataak Jr. at kanyang pamilya. Sa inyo pong lahat ng mga minamahal nating taga-barangay ng Ka, sa inyo pong lahat ng mga minamahal ng Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo, kapagpalang umaga po sa inyo lahat at happy Pesta po! Ayan. Mali ang sagot. Ang sagot, hindi man happy Pesta. Salamat ate. Hindi naman pesta sa amin. Dito lang po pesta sa barangay ng Ka. Ang sagot na apat ay, Father, punta sa bahay. Yun ang reply dapat. Ano po? Pag binati po kayo happy Pesta, yung mamimesta sa inyo nga sabing happy Pesta din, hindi naman pesta sa kanila. Dito lang po ngayon, pesta. Alam ko, nag-iisang barangay lang ang may pesta sa buong Marinduque ang barangay ng Ka lamang. Dito lamang po may pesta. Kaya pag kayo po ay sinabi, happy Pesta! Ang sagot ay, parinig sa bahay po. Yun. Ano? Mamaya po, may sabi sila, happy Pesta! Ang sagot natin, parinig sa bahay! Yun po ang sagot. Ano ho? Kasi yun ang katotohanan po ng pesta. Pero sa ating pagninilay ngayon, sa kapistahan ito, ng ating minamahal Santo Patrong si San Vicente Ferrer, dalawang bagay pong ating pag-uusapan. Una, ang tungkol sa pesta. At pangalawa, ang kabanalan ng ating Santo Patrong si San Vicente Ferrer. By the way po, hindi dapat ako ang gamisa dito. Alas 8 ng gabi, ako ay sinabihan ni Father Pitts. Sabi sa akin ni Father Pitts, patatlong taon ko nang kapapista sa nangka. Ay sabi ko, paano po kasi, hindi malaang marunong magtingin kayo ng schedule Dapat taon-taon ay iba-ibang pare. Ay sabi ko, yun ang problema. Kaya ako, sige po Father, at ikaw po para makapagpahinga, mamista ka na lang po, ako po magpapapesta. Kaya ako po kagabi nagpreperlaan ng humiliyang ito. Ano? At naisip ko pa nga, naisip ko pa naman, anong galing pa naman magsermon ni San Vicente Ferrer nung kapanahunan niya. Ang simbahang kanyang pinagmimisahan, puno ng tao, makarinig lamang ng kanyang sermon, ng kanyang homilya at pangangaral. Kaya sabi ko sana'y bigyan din ako ng tulong at inspirasyon ng Diyos at siyempre ng panalangin ni San Vicente Ferrer para maging kalugod-lugod sa Diyos. Ito rin aking gagawing ginagawang pagmimisa at pagsisermon. Una po ay, ano nga ba yung pesta? At bakit nga ba may pesta? Na sana sa ating mga Katoliko ay malinaw ang mga bagay na ito. Yung pesta po, hindi ito sariling atin. Ang pesta ay nagmula sa mga Hudiyo. Sino po yung mga Hudiyo? Mga kalahi ni Jesus. Ang mga Hudyo po, maraming pesta. Napakarami nilang pinagpepesta bilang mga tao, bilang mga Hudyo. At ang ating pagpepesta ngayon ay galing sa kanila. Sa lumang tipan, sa aklat ng Henesis, ang unang nagpapesta po talaga si Abraham. Si Abraham. Bakit? Kasi ang pangako sa kanya ng Diyos, pararamihin daw yung kanyang lahi. Gano'n po kadami? Kasi dami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Pero ang katotohanan na iisa lang naman ang anak niya.
Iisa naging anak niya, ang pangalan ay si Isaac. Isaac. Ano? Pero, sino pala yung mga anak ni Abraham? Si Abraham kasi ang ama ng lahat ng mga taong sumasampalataya sa Diyos. Kaya ang dami ng anak ni Abraham. Lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay anak din ni Abraham. Pero sa katotohanan, iisa lang talagang anak niya, si Isaac. No? At nang magkaroon siya ng anak, sino pang asawa ni Abraham? Ang luma niyang pangalan bago pa maging Abraham ay si Abram. Nang asawa niya ay si Sarai, na ginawang si Sarah. From Abraham, ginawa ng Diyos Abraham. At from Sarai, naging si Sarah. At nung maipanganak si Isaac, ganoon na lamang si Abraham na nagpasalamat sa Diyos. Siya'y nagdasal sa Diyos, nagpasalamat sa Diyos. At after na magpasalamat sa Diyos, nagkaroon ng salo. No? Maging si Jesus sa bagong tipan, dumadalo din ng mga pestahan. Baka nga si Jesus nagsasharon din. Ano? Sa bagong tipan po, si Jesus pumupunta rin sa pestahan. Pero anong unang-unang ginagawa ni Jesus bago pumunta sa pestahan? Pumupunta muna sa templo ng Jerusalem. Anong dahilan? Para magpuri at magpasalamat sa Diyos. At yun po yung punot dulo ng pesta. Ang pesta, hindi lamang po sa kasiyahan, hindi lamang tungkol sa mga pagkain, pagsasalusulan natin hindi po. Ang punot dulo ng pesta ay ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa isang taon, ang daming ibinigay sa atin ng Diyos na biyaya at pagpapala sa pamagitan ng ating Santo Patrong si San Vicente Ferrer. Kaya ang punot dulo po ng pesta ay pagpapasalamat sa Diyos. Ang punot dulo ng pesta ay pagpupuri sa Diyos sa lahat ng kanyang ibinigay na kaloob sa atin nitong nakalipas isang taon. Ano? Kaya po sana tuwing pesta, bago ang mga handaan at kung ano pa man, dumadalo muna na banal na misa. At ito po ang lagi niyong pakatandaan. Kung kayo'y naghanda lamang at hindi kayo dumalo ng pesta, hindi po sa inyo pesta. Kung halimbawa ay may handa po sa inyong bahay, pero sa inyong bahay naman isa yun na nagsimba, hindi po pesta sa bahay na yun. Ang tawag doon ay salusalo lamang o handaan lamang. Bakit? Kasi ang punot dulo ng pesta ay pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. No? Kung ating babalikan po yung kasaysayan ng pesta, kaso yung hahaba pa tayo, na nung unang panahon po ay, abigan ko lang ng kaunti, ang naghahanda lang nung unang panahon ay pare. Nung unang panahon, hindi po naghahanda pag pesta talaga. Ang sinasabi ng mga kura paroko, pesta ng ating patron ngayon. Kayong lahat ng mga nasasakupan kong magsimba. Tanda ng ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. After po na makapagmisa, may handa naman, pero apakainin lamang mga pare. Yung mga tao nagsimba, wala. Kaya kung tutuusin, hindi po talaga ang punot dulo ng pesta ay handaan, inuman, at kung ano pa mang salo-salo. Ang punot dulo nito ay pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos sa marami niyang kaloob at biyaya sa ating lahat. No? Kaya po sana kung maghahanda kayo pag pesta, magsimba muna para tunay talagang pesta sa inyong tahanan. Alam niyo po, kapag ako pupunta sa isang barangay na may pesta at hindi po ako nagmisa o hindi ako nagsimba, pag pumupunta pa ako sa bahay na pinupuntahan ko, sinasabi ko ako po ay hindi makikipesta. Ano, Father? Makikikain laang po. Kasi hindi ako nagmisa. Kasi hindi ako sumimba. Ano? Ang tunay po na nagpesta talaga at nakipesta talaga ay dumalo muna ng banal na misa.
Kasi ang punot dulo ng pesta ay pagpapasalamat sa Diyos. Kaya huwag niyo pong kalilimutan na tuwing pesta sa inyong barangay, kayo po'y walang hindi dapat dumalo ng banal na misa dahil yun ang pinakang esensya at pinakamahalaga sa pesta. Sekundary na lang po yung ating pagsasalu-saluhan mamaya. Nakakalungkot, lasing na't lahat-lahat, busog na't lahat-lahat, hindi mala nakapagdasal sa Diyos, hindi mala nakapagsimba. Nalimutan yung mahalaga o esensya kung bakit mayroong pesta. No? Kaya paalala po sa inyo lahat ito taganangka, ang tunay na pesta, nagpepesta at nakikipesta ay kapag inuuna ang banal na misa. Tanda ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos sa kaloob niyang bigay sa ating lahat sa tulong ng ating patrong si San Vicente Ferrer. At alam niyo po, may 3 litaw na kabanalan si San Vicente Ferrer na sana kayo pong mga taga-nangka ay yung pinagsisikapang maisabuhay at kitang lahat na mga Kristiyano sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Una, si San Vicente Ferrer ay merong marubdob na pagmamahal sa Diyos na ipinapakita niya sa kapwa, lalo na sa mga dukha at may hirap. Sinabi pa nga ni San Vicente Ferrer, whatever you do, think not of yourself, but of God. Si San Vicente Ferrer may malalim na pagmamahal po sa Diyos. Kaya napakatindi ng kanyang dasal at panalangin. Alam niyo po ba noong 14th century, siya yung santo na napakamapaghimala. Ano pong century na ngayon? Century 2 na, Father. Hindi. 21st century. Pero nung 14th century, siya yung santo na sobrang napakamapaghimala. At sa nagmumula ang kanyang pagiging mapaghimala at gumagawa siya ng himala dahil sa kanyang marubdob na pagmamahal sa Diyos. Totoo po yan. Kapag ipapakita mo na lubos kang umiibig at nananalig sa Diyos, talagang walang hindi makakagawa ka ng mga himala. Totoo po yan. Siguradong sa araw na ito, merong himala. Bakit? Alam ko yung iba sa inyo, maraming bisita mamaya sa bahay. At habang naroon sa may kusina nila, anong daming bisita, magkakasya kaya ito? Magkakasya yan. Sigurado ako. Baka nga, yung iba pa nga, pag alis sa bahay mo, may pasyaron ka pa. At sigurado ako, himala pa, walang magugutom ngayon. Dahil alam ko, lahat kayo magpapapasok ng tao sa inyong bahay at inyong pakakainin. Himala na naman. No? Kung may pagmamahal po sa Diyos, dadaloy ang himala. No? Yun ang dahilan kung bakit napakamapaghimala ni San Vicente Ferrer. Ganun na lang yung kanyang marubdob at maalab na pag-ibig, pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po siya yung santo na may pakpak. Hindi niyo po ba pinagtatakhan? Bakit San Vicente Ferrer ay may pakpak? Sino lang po ang may pakpak? Anghel at mga ibon. Yung aswang din, Father. Ayala. Sa tingin niyo po, bakit may pakpak si San Vicente Ferrer? Yung pakpak niya, hindi siya anghel. Hindi. Kundi sa kanyang pagiging mapaghimala. Minsan ay siya nagsesermon, ay may isang tao na parang mamamatay na. Ang ginawa niya, lumipad muna siya at kinumport niya yung tao na yun. Siya'y lumilipad talaga po. Tanda ng kanyang pagiging mapaghimala. Pero huwag kalilimutan, ang kanyang pagiging mapaghimala, hindi galing sa kanyang sarili. Dala ng kanyang marubdob na pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, dadaloy po ang biyaya. Pero ang tunay na nagmamahal sa Diyos, dapat nagmamahal din sa kapwa. Ano?
At yun po ang ipinakita ni San Vicente Ferrer. Alam naman po ninyo, mag-e-eleksyon na. Mahilig ako magsingit. Iboto po natin ang kandidato na marubdob din ang magiging pagmamahal sa Diyos sa ating bansa at bayan. Iboto po natin yung ganong kandidato na buong pusong pagmamalasakitan at mamahalin ang ating bansa at bayan. Lalo tigit, ang daming problema po ng ating bansa at bayan. Sana sila may pagmamahal talaga sa bayan. Uunahin ang kapakanan ng bayan, hindi ang sarili. No? Sana po ang iboto natin ay yung kandidato na tunay na magpapadama ng malasakit sa ating bayan. Huwag na po tayo lumayo. Dito sa ating lalawigan, may 3 tayong problema. At ito lagi talaga ang ating problema. Sana naman ay masolusyonan ng mga mananalong kandidato at mga politiko. Anong ating unang problema? Kalusugan. Pare-pare na nating bukang bibig ito. Bulok ang ating ospital. Totoo po, hindi? Pangalawa nating problema ay ang ating kabuhayan. Yung ilan sa atin walang hanap buhay. Kaya naasa na lang sa tupad, AYEX, ayuda at akap. At pangatlo nating problema ay ang kuryente. Salamat sa Diyos, hindi masyado nag-burn out. At wag sana mag-burn out ngayon. Masisira ang buko salad at kung ano pa man. Pero baka pagkatapos ng eleksyon, maaga ang Pasko sa atin. May Christmas lights na agad. Ano? Sana pong iboto natin ay yung mga kandidato na magpapadama ng pagmamahal at malasakit sa ating bansa at bayan. Kagaya ng ipinakita ni San Vicente Ferrer. Pangalawa pong kanyang kabanalan ay ang kanyang masipag at masigasig sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo upang ang bawat isa ay maging kasapi ng simbahan at magkamit ng kaligtasan. San Vicente Ferrer po, napakasipag at napakasigasig na ipahayag ang salita ng Diyos. Ang sipag-sipag niyang dalhin ang mabuting balita ni Kristo sa lahat ng taong makakasalamuha niya. Kaya anong sabi kanina sa talambuhay niya? Kahit mga Muslim, nagbago ng religion, naging Kristiyano. Kahit yung mga Hudyo, naging Kristiyano. Dahil sa kasipagan niya na ipalaganap ang salita ng Diyos. Dahil sa kasigasigan niya na dalhin ang mabuting balita ni Kristo. Tunay na ginampanan ni San Vicente Ferrer ang pagiging tagapagturo at guro. Bagamat ang sabi ni Jesus, wag daw tatawagin guro o tagapagturo ang sino man. Hindi naman pinagbabawalan ni Jesus, kundi sa lahat ng mga nagtuturo at guro, ang mangibabaway ang turo ni Jesus, ang turo ng Diyos. Dahil yung turo na yun ni Jesus, dadalhin tayo sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan na ipinangaral lamang ni San Vicente Ferrer. Kaya sa kanya pong larawan, may dala-dala siyang Biblia. Kaya po sanang mga taga-Nangka, may Biblia sa bahay. At nila may Biblia sa bahay, binabasa talaga. Kasi bakit? Yun ang inyong ipapalaganap. Anong ipapalaganap mo kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Kung wala kang alam kay Kristo, paano mo siya ipapahayag sa iba? At maganda yung sinabi ng Sang Santo. Ano sabi niya? Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ang kamangmangan sa Biblia ay kamangmangan din kay Kristo. Ay kasi ang tungkol kay Kristo, matatagpuan sa Biblia, ano ipangangaral mo? Kaya kagabi po, ako ay nakahiga at lahat-lahat, hindi ako makatulog. Naisip ko po, anong sermon ko? Anong ipangangaral ko? Kaya pagising ko po kanyang umaga habang ako nag-CR, ay ako yung daladalan sa lipot natin ko, anong sermon ko? Ay anong galing pa naman nung santong ito mag-sermon? Ano? At ayoko naman siya malamangan. Hindi ko siya gustong malamangan.
walang makakatulad kay San Vicente Ferrer. Pero at least ay matulad ko siya na may mapulot malaang kayo sa aking pagsisermon, sa aking pangaral at paghumiliya. No? Masigasig at masipag si San Vicente Ferrer. Dahil doon maraming naging Kristiyano, maraming mga naging Katoliko. Ano nakakalungkot dito sa Nangka? Umuunti dito ang Katoliko at dumadami ang ibang sekta. Bakit? Kasi walang halos nagdadala o kakaunti ang nagdadala ng salita ng Diyos o mabuting balita sa iba. Lalo na kitang mga Katoliko. Ano? Pag inangihan mo, sister, brother, kita ay may mag-Bible study. Anong sabi? Busy ako. Busy ako. May gagawin ako. Pero pag sinabing, may ayuda raw! Ay, ako masama agad doon. Dali-dali na. May tatanggaping ano daw doon. Bigay ng mga konsino. Ay talaga laang. Diba? Pero pag mag-Bible study, pag mag-aaral tungkol sa Biblia, busy ako. May gagawin ako. Diba? Eh paano tayo lalago sa pananampalataya? Paano tayo makakaalam ng tungkol sa Diyos? No? Napakasipag po ni San Vicente Ferrer at dahil doon maraming tao na nagbalik loob sa Diyos, tunay na nagbagong buhay at nagkamit ng kaligtasan. No? Kaya sana rin po iboto natin ang mga kandidatong magiging masipag at masigasig sa paglilingkod sa ating lahat, sa ating bansa at bayan. Iboto natin yung talagang masisipag, yung talagang masigasig sa paglilingkod, no? Yung talagang ang buhay ay talagang paglilingkod, no? Huwag naman masasaktan yung mga kandidato at mga politiko sa akin. Alam naman ninyo, napaka-bokal ni Padre Rodel. Di po ako galit sa inyo. Ano? Kayo pong lahat ay mahal ko. Paalaala lang po ito sa inyo. Lalo tigit kung sino man sa inyo ang mananalo at maluluklok sa mga pwesto. Sana po maging masipag at masigasig kayong lahat sa paglilingkod. Sana po'y makita pa namin kayo sa barangay kahit walang eleksyon. Nakakalungkot sa isang banda, nakikita lamang kapag magpepesta na at kapag merong eleksyon. Pero pag hindi magpepesta pa at pag walang eleksyon, nakatago na. At minsan pa, hindi na rin marunong bumati o kumilala. Lahat ngayon, okay, masasaktan mga politiko kandidato, alam ko po, kilala nyo kaming lahat. Kamag-anak nyo kaming lahat, kapatid nyo kaming lahat. Pero after po ng eleksyon, inabati mo. Awan ko. Ano? Pero wag kalilimutan, iboto po natin yung tunay na masipag at masigasig talaga sa paglilingkod. Ano? Yung talagang maglilingkod po sa atin ng buong pagmamahal at buong katapatan. Pangatlo po, si San Vicente Ferrer ay naging banal dahil sa kanyang kababaang loob at kalinisan ng puso. Ano? Anong sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang sino mang nagpapakababa ay itataas. At nabanggit din ni Jesus sa aklat ng mapapalad. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So magiging banal po din tayo kung tataglayin natin sa tuwina ang kababaan ng puso, ang kalinisan ng ating mga kalooban. Walang lugar sa langit sa mga panalo. Walang lugar sa langit sa mga mapagmataas at sa mga makasalanang namumuhay sa kasalanan. Dapat ay malinis ang puso at nagtataglay ng kababaan ng loob.
No? Kaya po, sana iboto natin ang kandidato na tunay na magpapakababa ng sarili, makapaglingkod lamang. Iboto natin ang kandidato na may malinis ang hangarin sa ating bansa at bayan. Iboto natin ang kandidato na taglay yung kababaang loob sa paglilingkod. Ano? Yun talaga pong maglilingkod na uunahin ang bayan, hindi ang sarili. Di ba, noong unang panahon, sikat na sikat itong ang tawag doon? Caption. Ito'y nasa mga paaralan din natin. Bayan muna, bago ang sarili. Ano? Buong pusong magpakumbaba para makapaglingkod. No? Naalala ko talaga dito sa Torrejos, ang inyong super humble na former mayor. Si former mayor, sumalangit nawa, Hil Briones. Bata pa lamang ako'y narinig ko ng maraming kwento sa kanya. Na siya daw talaga ay isang napaka-humble na lingkod bayan. Tama po ba ako? Talagang hangang-hanga talaga ako sa kanya. Hindi mo akalain na mayor nagwawalis. Mayor nakikipagtulungan sa mga handaan, may daladalang itak na may nakataling panyo sa ulo. Pag magapaperma ka, talikod na, talikod. Gagawa din siya ng tulong, matulungan ka lamang. Napaka-humble. Sana po ganun ang mga lingkod bayan. Hindi naman sa inaangat ko si former mayor. Pero yun talaga ang tunay na lingkod bayan. Mababa ang loob. You are always at the service of others. Ano? You deny yourselves just to serve others, especially your constituents. Ano ho? Kababaang loob. Kaya iboto po natin yung mga kandidato na talagang magpapakababa ng loob sa paglilingkod. Nakakalungkot pag minsan, huwag kayo masasaktan sa akin. Pag nanalo na, Diyos ko, awan kong maglilingkod pa. Hindi mo malaang mapakisuyuan. Ano? At ayaw na ayaw pang mautusan. Wag po. Tularan natin si Jesus, nagpakababa. At dahil doon pinasan ang krus. At dahil sa krus na kanyang pinasan, nagkamit tayo ng kaligtasan. At yan din, si San Vicente Ferrer. Nung panahon niya po, ayaw niyang siya'y makilala at sumikat. Pero talagang hindi niya sabihin na napigilan. Talagang sikat talaga. Pero nanatili pa rin yung kanyang kababaan ng loob. Diba? Yun ang problema minsan sa atin. Pag nasa posisyon na, pag nasa kasikatan na katanyagan na, nako, ang laki na ng ulo. Ang yabang na. Akala mo na kung sino. Wag po. Wag po. Marunong dapat tayong lumingon sa pinanggalingan. Alam niyo po yung salitang humility? Galing salitang humus. Ano yung humus? Ang ibig sabihin ay soil. Lupa. Lupa. Ano? Bakit pinapaalala sa atin dapat lagi maging mababa? Kasi tayo ay babalik din saan? Sa lupa. Gaano mang kataas ikaw? Gaano man ang makamtan mo sa mundong karangalan? Pagdating ng panahon, dan ka rin sa lupa babalik. Lahat kita'y doon ang balik. Walang makakaligtas. Ano? Kaya mahalaga po yung kababaang loob. Ano? Kaya ito sana ang maging batayan din ng ating pagpili sa ating mga kandidato. Yung mababa po ang loob. Yung tunay na handang limutin ang sarili, makapaglingkod lamang sa Diyos, sa ating bansa at bayan. Mga kapatid, sa pestang ito, huwag nating kalilimutan ang kabanalan ni San Vicente Ferrer. Nawa, isabuhay natin ito,
hindi lamang ngayon, kundi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Magsitayo po ang lahat, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, makiat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagkabuhay na maguli ang nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami pong lahat ay dumadalangin ngayon, O Diyos amang mapagpala at mapagmahal, upang sa pamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kaming lahat sa mga tunay na mapapalad sa iyong kaharian. Buong kababang loob po namin idinadalangin sa iyo, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yung mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing mapagbubuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa, upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin nawa ng biyat gwapalan ng Diyos, tayo pong lahat na namiminto sa ating minamahal na Santo Patrong, San Vicente Ferrer, ganon din ang ating outgoing hermanas na sina Rosenda Sevilla at Remedios Ramento, at ganon din ang ating incoming hermano at hermana na sina Lebrada Peñaflor at Simeon Rocha. Nawa ay lagi silang puspusin ng biyaya ng Diyos sa kanilang buhay at pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Dumalangin din tayo sa Diyos sa tulong ng panalangin ni San Vicente Ferrer para sa isang mapayapa, malinis at tunay na dalisay na eleksyon ngayong darating na halalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali po ng katahimikan, inyo pong sabihin at ipahayag sa Diyos yung inyo pong mga panalangin at kahilingan. Ama namin, pakinggan mo po ang aming mga panalangin. Kaming lahat po na umaasa at nagtitiwala sa iyo. Sa pamagitan po na aming mga panalangin, naway hatid kami nito sa buhay na walang hanggan at pagkamitin ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat at tayo po ngayon nasa liturhiya ng Banal na Eucharistia. Sama-sama po tayong umawit habang inihahanda ang alay. Siguro pa rin. Aming
tulad ng alimoyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Tug namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, ng masambat, nagmamahal sa'yo. Darong pangulog, iya'y si Jesu Cristo, aming Panginoon. Sino mang makisalo ang buhay, kailang pamalog namin sa'yo, ang tinapay ang alak na ito, Ang bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo po ang aming paghahain na mga alay sa pagganita kay San Vicente Ferrer. Ipagkalabong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkaroon ng kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kaming lahat ay makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat at ang hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalabareng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol, ni San Pedro Calungsod, ni Santo Padre Pio, ni San Ignacio ng Loyola, ni San Vicente Ferrer, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Magsitayo na po ang Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon po natin at Diyos, sama-sama nating awitin ngayon ang buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban paan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo at magbatian ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Magsilot po ang lahat at ihanda ang sarili sa pakikinabang. mga minamahal, narito po ang ating Panginoong Jesucristo. Lord po ang lahat Siya ang po. kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaangyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, Hindi po karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo na po ang lahat at maaari na po tayong gumawa lamang ng isa. At sama-sama po tayong umuwi. Dakilang pag-ibig sa panahon
Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin pagkapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa katapatan sa pananampalataya, kami pong mga tumanggap sa banal na paikinabang, upang sa aming salita at gawain may pahayag, ang pananampalatayang pinagmalasakit ng ipalaganap ni San Vicente Ferrer, at pinaglanan niya ng paglilingkod habang buhay, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumandali pong magsiyo pong lahat. Ngayon po, isasagawa natin ang rito ng pagtatalaga para sa ating pong mga bagong ermano at ermana na maglilingkod po sa ating kapilya. Pinakikilala ko po sa inyo ang ating pong itatalagang ermano at ermana sa taong ito, sina Ginang Librada Peña Flor, Mion Rocha. Palakpakan po natin sila. Tayo po kayo. Tayo po. Sasagot po kayo ng opo, nangangako kami. Nangangako ba kayo na pananatilihin ang kaayusan at kalinisan sa loob at labas ng ating kapilya? Kami. Nangangako ba kayo na maging kaisa namin sa pagkasatuparan ng mga tungkulin ng ermano at ermana sa kapilyang ito? Opo, nangangako. Nangangako po ba kayo na palagyan kayo magipagtulungan sa aming mga lingkod pari at lupo ng pagsamba dito sa ating kapilya para sa mga gawain pang liturhiya at iba pang gawain pang pastoral dito sa ating kapilya? Opo, nangangako kami. Nangangako po ba kayo na paisiglayan ninyo ang samahan ng Hermanidad Kapilya sa pamagitan ng hayagang paikilahok sa lahat ng mga pagdiriwang at mga gawain? Opo, nangangako kami. Nangako po ba kayo na patuloy kayo magipagtulungan para sa mga proyekto at programang dito sa ating kapilya batay sa pangailangan at kapahintulutan ng inyong mga lingkod pari? Opo, nangangako kami. Nangako po ba kayo na maging saksi sa pagsasabuhay ng mga gawaing pangkabanalan at magiging umaran ng mga mananampalataya sa pagsakatuparan ng mga pinapangarap ng ating diocese bilang simbahan ng mga dukha na may katarungan, pag-ibig at kapayapaan? Opo, nangangako po kami. Tulungan nawa kayo at kasiyahan ng may kapal upang may sakatuparan ninyo ang kanyang iniatas na gawain sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Matapos ko pong basbasan sila ng holy water, tatayo pong ating mga dating hermanas at ililipat ang eskapularyo sa gisag ng responsibilidad. Ating pong awitin ang papuring awit ni Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Gagalang ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, pagkat ilingap niya maganda kanyang alipin. Mapalad ang pangalan mo sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalag ang ating espiritu sa ating tagapagligtas. Muli po ang ating pagkilat. Salamat sa ating po mga itinalagang bagong ermano at ermana sa taong ito, sina Ginang Librado at Ginoong Simeon Rocha. Salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po sa inyo. At ganoon din po ang ating pagkilat. Salamat sa ating pong mga outgoing hermanas na si Nanay Rosenda Sibilia at Nanay Remedios Tramento. Salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Ayan na po. So sila po yung ating mga hermanos at hermanas. Nakatuwang po natin sa paglilingkod dito sa Diyos at ng ating mga minamahal na kabilang sa Barangay Pastoral Council. Mga sandaling ito, nais ko po magpasalamat sa lahat-lahat po ng mga nakiisa sa ating nobinaryo
pagdadala po ng imahe ni San Vicente Ferrer sa mga sityo rito, sa panguna nating masipag na Barangay Pastoral Council President, si Ate Nelia Regalado at kanyang mga kasamang lahat dito sa kapilyang ito. Thank you very much po sa kanila lahat. Palakpakan po natin silang lahat. Thank you po. Maraming salamat din po. Siyempre, kinikilala natin yung lahat po ng tumulong sa kanila. Nagpaabot po naman tulong sa pagpupuni po dito sa ating chapel, maging sa labas po at sa lahat po ng mga tumulong, nagpaabot ng handog at kalob sa kanila po para maging masaya, maligaya at tunay na masigla ang ating pagdiriwang ng pesta ngayon. Mga nagpanobena po, mga kaisa din sa paghahanda nga po sa kapistahang ito, sa kanila pong lahat. Much po, palakpakan po natin silang lahat. Salamat po. Salamat din po siyempre sa ating mga nagsipaglingkod ngayong mga lay ministers, sa ating pong commentator, mga commission readers, salmista, sa ating mga sakristan at choir, sa ating pong MBJ collectors, mga katikista, sa lahat po ng naglinis din dito, sa kanila pong lahat. Thank you very much po. Palakpakan po natin silang lahat. Maraming salamat din po siyempre sa mga nagkaloob po ng mga handog ngayon sa ating misang ito, sa lahat po ng inyong alay, sa mga nag-alay. Thank you very much po. Palakpakan din po natin silang lahat. Thank you po. Salamat din po siyempre sa ating pong Marinduque News na nag-live po ngayon. Kaya ako medyo nakapan sa pagsisermon ko pag naka-online. Ano po, at sa lahat din siyempre ng mga nakatutok ngayon. At siyempre salamat sa panguna ni Ginoong Romeo Mataak. At ang mga kasamahan po na nag-live ngayon sa ating araw sa pestang ito. At sa inyong lahat ng mga viewers, manonood dito mga Marinduqueños at maging sa ibang panig pa ng mundo. Sa kanila pong lahat, salamat po sa kanila lahat. Palakpakan po natin ng lahat. Thank you very much po. Maraming salamat din po siyempre sa ating sangguniang barangay ng Nangka. Kahit wala din si Kapitan, narin naman yung mga kagawad dahil si Kapitan ay born again. At yung mga kagawad naman siguro natin, mga ilang barangay officials natin, nakatuwang din natin sa paglilingkod sa Diyos dito at sa sambayanan ng Nangka. Sa kanila pong lahat, thank you very much po. Palakpakan din po natin ng lahat. Ating kinikilala po ang presensya ni bagamat wala na Konsel Nato Pereira at ng kanyang may bahay. Nagkakain na siguro. At sa mga ilang politiko po na narinihi. Kung hindi ko po mabanggit ang inyong pangalan, pasensya na po. Basta lubos ko po kayong lahat ay kinikilala pinasalamat. At kayo po mismo ng taga-barangay Nangka sa inyo pong pagdalo ng banal na misang ito. Tunay na kayo ay may happy festa po sa inyo. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Palakpakan po natin ng lahat. At sa inyo pong lahat na narito ngayon, kung may nakalimutan man po ako sa mga nagpamisa, nagpa-intensyon po ng misa sa inyo pong lahat. Kung may nakalimutan man po ako, patawad po, pasensya po. Basta kayo po aking pinasasalamatan at kinikilala sa lahat po ng inyong pagtulong, magandahang loob, at anumang suporta dito sa ating chapel ng Barangay Nangka. Palakpakan po natin silang lahat. Pagkatapos po natin banal na misa, isasagawa kagad natin ang sakramento po ng binyag. Kasi alam naman nyo, pagkatapos ng misa, ay dapat po ay lamesa. Ay kaso po kita'y gaminyagan muna. Pagkatapos po ng misa, magapicturan po tayo mga hermano-hermana sa unahan. So sa inyo po lahat muli, thank you very much po sa inyo at happy festa po! Yun po ang sagot. Punta sa bahay. Magsitayo na po ang lahat. Sumain nyo ang Panginoon At sumain rin. at pagpalain po kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Ibayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa
Panginoon. Alleluia. Magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong lahat at happy festa pong muli! Wow, tayo po. Yan, salamat po. Pwesto na po yung magapabinyag. Kita po Ay malugod ko pong pinasasalamatan ang ating